Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais yung ipabatid sa amin. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Okay, I think that is enough messages. Okay, we have here Two of Cups, Nine of Swords, Four of Cups, Six of Swords, Seven of Swords, the Sun, King of Cups, Strength, and Page of Wands. Kuma pa tayo, bottom of the deck, Ten of Wands. So, ibig sabihin dito, meron talagang so much struggle sa relationship mo. With Seven of Swords, Ten of Wands dito. Ibig sabihin, maybe your person is cheating on you, lied to you. Ang dami niya talaga mga kasinungalingan dito. Cheater. At para sa'yo, hindi mo na kaya, sobrang bigat na. Sobrang bigat na sa pakiramdam, sa damdamin, na you have someone na paulit-ulit mo nang pinagbibigyan, pinapatawad, pero paulit-ulit rin naman ginagawa sa'yo. Hanggang sa dumating yung time na you need to move forward with your life. Ikaw na yung na umalis. Ikaw na yung nakipaghiwalay kasi hindi mo na kailangan yung ganong klaseng tao. Kahit mahirap sa umpisa, pero nagawa mo, dumating yung time, nagkaroon ka ng lakas ng loob na umalis sa ganong klaseng relasyon, na iwanan yung ganong klaseng tao, kasi mas minabuti mo na lang to have inner peace of mind. Mas naging bright ang future mo because natuto ka na to have self-respect. Kasi yung dito una, paulit-ulit mo siyang pinapatawad, paulit-ulit ka naman niloloko. Ang nawawalan ka na ng respect sa sarili mo. But when the time comes that you already move on, umalis ka na sa taong yon, nagkaroon ka na ng lakas ng loob na ikaw na mismo yung nakipaghiwalay sa taong yon, mas nagkaroon ng magandang direction yung buhay mo, mas naging bright ang iyong perspective sa life. Mahirap kasi sa umpisa, you need to heal. You need to forgive yourself muna. Kasi, 'di ba, kung nawalan ka once na respeto sa sarili mo dahil hinayaan mong paulit-ulit kang lokohin ng taong 'yon, mahirap din eh. Kaya you need to forgive yourself first. May mga times na hindi mo siya makalimutan, kahit sa sobrang sakit at kahit iniwanan mo na ngayon taong to, siya pa rin yung naiisip mo. Ang sakit eh. 'Di ba? Minahal mo kasi yun, pinagkatiwalaan mo, pero niloko ka lang. May mga times na hindi ka makatulog, siguro dala na rin ng trauma na dinulit sa'yo ng taong yon. At minsan nasasabi mo sa sarili mo na hindi ka na magmamahal pa kasi nasaktan ka. Pero hindi mo masasabi ang tadhana kasi
bigla na lang itong muling, yung puso mo, bigla na lang yung muling makakaramdam. Muli na naman titibok yan. When there is someone na makikilala mo, na dun mararamdaman yung that person cares a lot for you, na maaring malaman ng taong to yung pinagdaanan mo. Ito yung tao na masasabi mong mamahalin ka ng tunay. Tatanggapin ka, mamahalin ka, aalagaan ka. And maybe this is a deep love, true love. Because this person will be the one for you and you will be together. Yung energy dito, ayan, that you are sharing is the same love and affection that you and that person are sharing, and you deserve that kind of love. You deserve that kind of person because you are a loving in person. Queen of Cups, ayan o, si King of Cups siya kasi Queen of, you are a loving person. No, nasaktan ka man, ang mahalaga, bumangon ka, at ngayon magkakaroon na ng katuparan yung hangad ng puso mo. Ganun naman sa lahat, hindi lang naman sa love. Kunwari, pagdating sa career, una, hindi ka nagtatagumpay. Hanggang dumating yung tamang panahon para sa'yo, tamang kumpanya, tamang mga sabihin natin, management, then you get promoted, na-acknowledge yung hard works mo, or sa business, sa una nag-failed, ang dami mo ng trinay na business, eventually merong isang business na talagang papatok para sa'yo at kauunlad mo. Pag ganun din pagdating sa love, minsan kasi may mga maling tao na magiging bahagi mo na ng buhay mo, mararanasan mo masaktan, matututo ka, magkakaroon ka ng lakas ng loob, at meron ding tamang taong darating para sa iyo, which is yung true love for you. Kaya naman, don't give up on love. Ganun yun. Minsan talaga, deception, someone is wearing a mask in this relationship. Ito yun, oh. Tong cheater na to, oh. May mga red flags na yan, eh. Kailangan, kapag may mga red flags na yan, love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. So, dito, ibig sabihin, kailangan mo nang i-accept yung sarili mo. Ano ba yung mga sa tingin mo, kailangan mong baguhin sa sarili mo. Third party situation, other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. Ito yun. Ang daming third party dito. Because of that person cheated on you. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Ito yun. Etong bagong taong darating sa buhay mo. Ito yung makakasama mo. Siya yung soulmate. Siya yung sacred ang connection ninyo. Maybe it will lead into marriage. The Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Yan. Ikaw to, ikaw yung Phoenix. Yung Phoenix, yung muling nabuhay from ashes. And it transformed into someone which is stronger, braver, smarter. Diba? Ikaw yan. Paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Kayo yan ang person mo. You will enjoy each other. In a vacation. Yan. Okay, so don't give up on love. There will be someone for you which is true and will have a deep love.
Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.